Minsan ay pinakita ko na sa inyo ang libingan ng mga sikat na mga tao. Ngayon naman ay ibabahagi ko ang itsura ng mga himlayan ng mga pinakasikat na mga santo. John the Apostle sa Selçuk, Turkey. Ang isa sa 12 disipulo ni Jesucristo, siya ay ang nahirang na isa sa mga naging pinuno ng simbahan sa Jerusalem. Pinaniniwalaan na iginugol ni Juan or John ang kanyang huling nalalabing buhay sa rehiyon ng Turkey na noon ay tinatawag naman na ang Ephesus. Doon sinabi na isinulat niya ang kanyang gospel o ang kanyang pangaral. Siya ay inihimlay sa burol ng Ayosolog. Matapos ang ilang taon ay pinatayuan ng simbahan ang kanyang lugar na pinaghihimlayan. Nang ika-6 na siglo, pinatayuan ng emperador na si Justinian ng isang basilika ang libingan ng santo na si John. Magpasa hanggang ngayon, makikita pa ang tira-tira ng dating doon ay buo na basilika, si St. Peter sa Vatican City. Ang isa pa sa 12 disipulo ni Jesucristo, kinikilala ng simbahang Katoliko bilang ang una na naging Santo Papa. Ang libingan ni Peter o ni Pedro ay pinaniniwalaan na nasa ilalim ng Ladajin. Ito ay sa Basilika ng St. Peter. Nang ito ay uhukayin ng taong 1939, 7 na buto ang nakita at hinihinalang ito ay sa santo na si Pedro. Nang taong 2019, iniregalo ito ng noon ay Santo Papa na si Pope Francis sa pinuno ng Eastern Orthodox na simbahan, Francis ng Assisi, Italia. Ang nagtatag ng Franciscan Order ng Friar Minor at ng Samahan ng Kababaihan ng Order ng St. Clare. Ang Sancton si Francis ay ang patron ng mga hayop. Siya ay inihimlay sa Basilika ng San Francisco de Assisi sa Italia. Eulalia ng Barcelona, Spain. Itong si Eulalia ng Barcelona ay 13 taong gulang pa lamang nang maging martir sa Espanya ng panahon ng paglipol ng mga Kristiyano sa ilalim ng Romanong emperador na si Diocletian. Inilibing si Eulalia sa Katedral ng Barcelona. Ipinanganak ang dalaga sa Espanya ng ika-13 ng Disyembre ng ika-290 BC. Siya ay ang patron ng mga mandaragat at patron ng laban sa tagtuyot. Si Saint Nicholas sa Demri sa Turkey. Ang isa sa pinakasikat na santo ng mga Katoliko at mga Kristiyano. Sa kanya ibinase ang kwento ni Santa Claus. Ito ay sa tuwing araw ng Pasko. Ikinalat ang kanyang labi sa iba't ibang bahagi ng mundo. Si Saint Nicholas ay ang tinagurian na ang bishop ng syudad ng Grego na tinatawag na Myra, na ngayon naman ay si Dempre na nasa bansa ng Turkey. Nang ika-1087 dahil sa Krusada, ayon sa mga Italyano na dinala nila ang katawan ni Saint Nicholas at inilibing muli sa Bari sa Italia at inihimlay sa Basilika ni Saint Nicholas. Ngunit kung pagbabasihan naman ay ang kwento ng mga Irish, sinasabi nila na ang libingan ng santong si Nicholas ay nasa Nagiba na Basilika. Ito ay tinatawag nila noon na ang Jerpoint Abbey na matatagpuan naman sa Ireland. Isa pa sa nagsabi na nasa kanila ang daliri ng santong si Nicholas ay ang simbahan ng Venice. Taong 2017, natagpuan sa wakas ang sinasabing labi ng santo sa ilalim mismo ng simbahan ni Saint Nicholas. Si Saint Valentine, Rome, Italy. Ang santo ng ika-3 siglo na panahon ng Romano. Inalisan ito ng ulo matapos na magalit ang emperador dahil sa pagkakasal nito sa mga Romanong sundalo at katipan nito na mga Kristiyano, lalong-lalo na nang subukin nitong si Valentine na gawing Kristiyano din ang mismong emperador ng mga Romano. Ito ay si Claudius II. Matatagpuan ang bungo ng santo sa Basilika de Santa Maria sa Cosmedin. Pope John Paul II, Vatican City. Ang Santo Papa na si Pope John Paul II, ang unang Santo Papa sa loob ng 455 taon na hindi po nanggaling sa bansa ng Italia at ang una na nagmula sa Slavic na bansa. Kasama ang Santo Papa sa tumulong upang maging mapayapa ang usapin ng pagtatapos ng Soviet Union. Ang kanyang labi ay matatagpuan sa ilalim ng altar ng Saint Sebastian sa St. Peter's Basilica. Si Hedwig
ng Silesia sa Trebnica sa Poland. Ang patron ng mga dalagang ikakasal. Ipinanganak ng Disyembre ng ika-1174 sa Andek sa bansa ng Germany. Galing sa mayamang angkan itong si Hedwig, isa itong Bavarian na Duchess. Ang kanyang labi ay matatagpuan sa St. Hedwig Basilica. Catherine ng Siena, Roma, Italia. Ang patron ng mga journalist, media at maging ang mga nurse. Ibinanganak ng Disyembre ng taong 1347 si Siena sa Italia. Itong si Catherine ng Siena ay isang aktivista, manunulat at malakas ang impluwensya sa simbahan. Si Catherine ang kauna-unahang kinikilala ng simbahan bilang isang manggagamot na babae. Matatagpuan ang labi ni Catherine ng Siena sa Basilica di Santa Maria sopra Minerva. Si Santa Rita ng Acacia, Cascia, Italia. Ipinanganak Disyembre ng taong 1831. Patron siya ng mga biktima ng kaganapang hindi maganda at pagyurak sa kapurihan, kalungkutan, kasalan at maging ang kahirapan. Kasama na rin ang pagiging magulang at biyuda at may mga may sakit. Si Saint Rita ay isang madre. Nagkaroon ito ng stigmata sa kanyang noo. Ang kanyang labi ay nakahimlay sa Basilica di Santa Rita da Acacia. Pumanaw ito sa edad na 76 na taong gulang. Si John Newman, ang kauna-unahang santo na Amerikano na nabasbasan ng taong 1977. Ipinanganak Disyembre ng taong 1811. Pumanaw ito sa edad na 48 taong gulang. Nakahimlay ito sa National Shrine of St. John Newman. Siya ay ang patron ng may mga sakit na bata at maging ang mga imigrante. Marami pa pong libingan ng mga santo na nasa listahan na siya naman nating tatalakayin sa susunod natin na mga talakayan. Alin po sa mga santong ito ang nais nyo na makita sa susunod na segment natin? Isulat po ang inyong sagot sa comment section sa ilalim at ang mga mapipili po ay mananalo ng 100 Gcash load. Maraming salamat po mga katinagalog ko sa pagsama ninyo sa segment natin sa araw na ito.